Sa mundo ng mga smartphone guys, meron pong apat na uri ng smartphone. Una yung mga bagong labas po ng mga smartphone, yung mga latest, yung mga newest. Pangalawa yung mga last year model po ng mga smartphone na madalas po natin nakikita na nagsisale po na merong malaking discount. Pangatlong uri po ng mga smartphone, ito po yung mga smartphone guys na 3 years old na po pataas. Kumbaga sa One Piece guys, ito po yung mga klase ng mga character na medyo matanda na sila pero sobrang lakas pa rin. Tulad po nila Whitebird, nila Garp, saka po ni Rayleigh. Matatanda na sila pero sobrang lakas pa rin ngayon. Then yung pang-apat po na uri ng mga smartphone. Ito po yung mga latest version po ng mga smartphone. Pero sila din po yung mga pinakamalalakas sa mga smartphone. Ang best example dito guys is si Shanks. Hindi siya sobrang tanda. Sakto lang po yung age niya. Kumbaga nasa prime po siya ngayon na isa sa pinakamalakas sa mga pirata ngayon. At dito po sa ating video guys, dito po ka magpo-focus sa pangatlong uri ng mga smartphone. Yung mga lumang flagship na mga smartphone na dating sobrang mahal pero sobrang mura na rin po ng mga presyo ngayon. Pero pagka tinignan po natin yung specs, talaga naman guys, talagang sobrang panalo pa rin. Alam ko familiar na po kayo sa may series natin ng All But Gold. Kaya para sa mga bago dyan, ito po yung pang-pitong episode natin ng All But Gold. At ngayon guys, ito naman po si Black Shark 4 na dating nasa around 20,000 yung presyo. Pero ngayon nga guys, is nasa less than 10,000 na lang siya. Actually, nag-sale pa nga po siya ng less than 10,000. At talaga naman guys, napakaganda pa rin po ng smartphone na to. Dahil lahat po ng smartphone sa may kulang 10,000 na presyo, talagang papatayin po nito. Itong si Black Shark 4. Dahil po sa napakagandang specs niya at napakagandang performance pa rin sa may gaming. Pero tulad nga po ni Whitebird guys, sobrang lakas po niya. Pero syempre meron po siyang kahinaan. At ng kahinaan nga po na yun guys, is yung pagiging matanda na niya. Kumbaga hindi na po niya kaya makipagsabayan sa mga malalakas sa mga pirata na kahit mas malakas siya. Pero yung katawan niya guys, meron na po limitasyon. Kaya yun po yung pinakamalaking kahinaan. Ganon din po guys yung mga lumang mga flagship na mga smartphone. Syempre kahit sobrang lakas po nila, hindi naman na po perfect yung ganitong klase ng mga smartphone ngayon. Compare nga po sa mga bagong labas ngayon guys. Dahil itong si Black Shark 4 is meron po siyang 4.5 mAh na battery. Compare nga po sa mga bagong labas ngayon na minimum na po ang 5,000 mAh na battery pataas. Pero grabe naman yung kanyang charger guys dito. Dahil meron po siyang 120 watts na charger. Kaya talaga namang hindi rin po problema yung kanyang battery. Dahil nga sobrang bilis po ng kanyang charger dito. Lalo guys kung kailangan nyo lang po ng isang murang gaming phone. Tapos sa may bahay nyo lang po gagamitin. Dahil nga po ayaw nyo agad malaspag yung napakamahal na smartphone nyo. Imbis na Snapdragon 870 na po sana guys yung nilalabas nila sa mga kulang 10,000. Or at least man lang sana yung kasing lakas po ng Snapdragon 870. Ang kaso ang ginagawa po nila, mula 2020 hanggang 2025 ngayon guys, is puro overclock lang at puro palit lang po ng pangalan. Isipin mo, Snapdragon 662 ang processor po sa mga less than 10,000 dati. Tapos sumabot na nga po ng 2025. Still Snapdragon 685 pa rin ngayon 2025. Halos siyang pa rin po guys ang performance ng Snapdragon 662 5 years ago. Pero kung bibili ka nga ng lumang flagship na smartphone na lagpas 3 years old na, magugulat ka na lang sa specs na makukuha mo. Di talaga napakalayo po ng mga specs ng mga lumang flagship compare po sa mga bagong labas ngayon. Para po sa akin guys, isa po ang Snapdragon 870 sa almost pinaka-perfect po na dilabas ng Snapdragon ngayon. Lalo't lalo pa nga po na napakatagal niya na. Ang ibig sabihin guys, talaga napaka-optimize na po ng processor niyan ngayon. At napaka-stable na rin po sa gaming. Dahil mamaya guys, ipapakita ko po sa inyo sa may PS2 emulator. Napakaganda po ng performance ng Snapdragon 870. Isang game po dito sa may Mobile Legends, napakaganda po ng terminal na nakuha ko sa kanya. Umabot lang po siya guys ng around 37 degrees Celsius. Grabe, mas malamig pa po siya sa may thermal ng Poco F7 5G. Pero yung gameplay po natin, napaka-smooth pa rin po niya. Never po siya nag-lag at napakaganda rin po ng display natin. Dahil meron po siyang AMOLED display, 144Hz sa refresh rate, at HDR10 pa sa display. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda ang kanyang display. Sigurado kayo sa panonood po ng mga movie, talagang mag-enjoy po kayo sa may smartphone na yan. Dahil kahit mga naka-AMOLED na po yung ibang mga smartphone sa less than 10,000 ang presyo, tulad nga po ng mga smartphone nila Infinix, saka po nila Tecno, na kulang 10,000 po yung mga presyo. Naka-AMOLED po sila, pero wala naman po silang HDR10 sa display. Pero itong si Black Shark 4,
meron po niyan. Itong nasa atin po ngayon guys is ito po yung 12.256 na version. At naka-Unreal 11 na lang po yung pinaka-latest version po na inabot niya. At sa ilang araw ko pong gamit to, mukhang okay din po yung kanyang software. Mabilis po siyang gamitin. At napakarami pa po niya mga gaming features dito. Itong shoulder trigger button niya guys, physical button po siya. Na retractable po yan guys. Hindi po siya katulad nila Nubia Neo 3 at GT30 Pro na touch base po siya. Itong kay Black Shark guys, literal na napipindot po yan. Sa mga nakagamit po pala guys ng Black Shark 4, comment nga po kayo kung kamusta na po yung condition ng smartphone nyo. At kung tumagal po ba sa inyo yan nang hindi po nasisira. Itong physical button niya na mayroong trigger button nga po guys. Gusto ko lang pong malaman at curious nga po ako sa durability po ng ganitong klase ng button guys. Isang nagustuhan ko pa nga po dito is napakaliit po ng kanyang cutout para sa may front selfie camera. Yan guys, sobrang liit niya. Kahit dito po sa may Call of Duty Mobile, grabe po, napakaganda ng graphics niya. At di rin po siya sobrang uminit. Umabot lang po siya guys ng 37 degrees Celsius yung temperature natin. Habang naka very high graphics at max frame rate, wala kayong magiging problema dito. Kahit matagal po kayo maglaro, hindi po yan mag-iinit ng sobra. Isang problema lang po ng mga smartphone dati guys in general, mapa flagship man, low end at mid range, is yung sobrang reflective po ng mga back finish nila. Grabe, ilang segundo nyo lang pong gamitin yung smartphone na to ng walang case. Asahan mo na, napakarami niya ng smudges sa may likod niya. Kaya mas okay po dito guys kung gagamitin nyo to, dapat may case tayo. Dahil sigurado mabilis din po magagasgas yung ganitong klase ng likod po. Actually guys, second hand ko po nabili yung smartphone na to. Pero nung nakita ko nga po siya guys, napakaganda pa rin po yung kanyang physical appearance. Masasabi ko guys, talaga naingatan po yung smartphone na to. Dahil parang almost brand new pa rin po siya. Sa ganda po ng condition nitong si Black Shark 4 ngayon. Okay na okay po talaga guys yung ganitong klase ng gaming phone. Kung kailangan nyo po ng pangwalwala na gaming phone, dahil sa sobrang ingat nyo nga po sa primary smartphone na ginagamit nyo ngayon. Isang napansin ko lang po sa kanya, isang limitation din po guys sa mga lumang smartphone ngayon is hindi na po siya ganun ka-optimize sa mga bagong lumalabas sa mga games. Tulad nga po dito guys, nasa around 30 FPS lang po yung gameplay natin. Hindi naman siya sobrang lag. Kumbaga kailangan lang siguro to ng konting optimization at I think okay na yan. Pero nakaka-impress nga talaga sa kanya, itong Snapdragon 870. Ito yung gameplay natin sa may PS2 emulator. Isipin mo, nasa around 700k lang po yung Antutu score niya. Pero napaka-stable po niya sa may PS2 emulator. Compare po sa ibang Dimensity na processor na mas malakas dito. Pero hindi sila ganitong ka-smooth sa may PS2 games. Sa kulang 30 minutes po na gaming ko dito sa may God of War, hindi po siya umabot ng 40 degrees Celsius. Kaya talaga napaka-perfect po ng Snapdragon 870 kung mahilig din po kayo mag-emulator. Lalo pat less than 10,000 na lang po yung mga smartphone po na meron ganitong klase ng mga processor ngayon. Sa mga gusto po palang umorder ng smartphone na to, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa may comment section. Pero syempre tapusin nyo po muna yung video natin. Even dito guys sa may Delta Force, bagong game lang po ito. Pero grabe po sa may Poco F7 dati. Inaabot po siya ng kulang 50 degrees Celsius yung kanyang temperature sa isang game lang po sa kanya. Pero dito po sa may Black Shark 4, is nasa kulang 40 degrees Celsius lang po yung temperature na inabot sa kanya. Yan na po yung pinakamainit na nakuha ko. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda rin po yung gameplay natin. Napaka-smooth po niya at napaka-stable din po sa may Delta Force. Kayang-kaya po niya guys. Never po siya nag-overheat sa meron 50 to 60 FPS na gameplay. Ito yung ibig kong sabihin guys na hindi naman kailangan ng sobrang lakas sa processor para makapaglaro po ng smooth at mataas na graphics. Magandang optimization lang po talaga. At dito lang po natin yan makukuha sa mga lumang smartphone na totoong malakas at the same time, mas optimize na nga rin po compare po sa mga bagong labas ngayon na malakas man sila pero hindi pa talaga optimize. Kumbaga tulad nga po ni Whitebird talagang marami na po siya nakalaban. Nahasa na po siya guys sa tagal po niya nakikipaglaban. Ganon din po guys sa mga lumang flagship na mga smartphone. Dahil medyo matagal na nga po sila. Marami na po silang dinaanan ng mga optimization. Kaya talagang di na rin po nakakapagtaka na kahit luma na to, talaga napakaganda pa rin gamitin ngayon. Compare po sa mga bagong labas ng mga smartphone, malalakas din naman sila guys. Kaso hindi pa talaga sila fully optimized. Parang Straw Hat Pirates guys. Mga bagong pirata lang po sila. Malalakas din po sila.
pero marami pa silang dapat matutunan at marami pa silang pagdadaanan. Marami pa akong mga nakagayak guys ng mga gantong uri ng mga smartphone. Mga dating mga flagship na mga smartphone po, pero ang mga presyo na lang po nila is mga nasa less than or more than 10,000 na presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, talaga naman guys, talagang kaabang-abang. I-upload ko po guys yung mga video niya sa may Gaming Tech Tips na channel ko guys. Make sure nakasubscribe ka doon. Doon ko po i-upload yung ibang mga video natin na ganitong klase po ng mga video. Lalagay ko na lang po yung link dyan. Mag-subscribe na lang kayo dun guys para hindi po kayo mahuli sa mga latest na mga i-upload ko pa. Palike na lang po yung video natin. Nandyan po yung link sa may comment section. Thanks for watching.